Muli po, magandang gabi at happy midweek sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po muli ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa chapter 6 na ng ating aklat ng kasaysayan ng pag-asa. At ito po ay may pamagat na ang batas. Ano po bang ating naiisip kaagad kapag narinig natin ang batas? Bilang mga Kristiyano, naiisip po natin kaagad ang 10 utos. Ito po ang kautusan ng Diyos na ibinigay doon sa bundok ng Sinai. Matapos po bigyan ang bayan ng Israel ng mga katibayan ng kanyang kapangyarihan, sinabi sa kanila ng Diyos kung sino siya. Ang sabi po ng Panginoon, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin." Siyang naghayag ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng mga Ehipsyo ay sinalita na ngayon ang kanyang kautusan, ang kanya pong mga utos. Ang una, ang sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig o ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Nais po ng Diyos na ibigay natin ang ating pagsamba at ang ating paggalang sa Kanya. Narito po ang ikaapat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Batay po sa Exodus chapter 19, 20, 25 to 40, binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang wika ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupang ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito po ang kautusan na may kalakip na pangako. Kaya kung nais nating humaba ang ating mga buhay, ang sikreto po, igalang natin ang ating pong mga magulang. Next, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Ni ang asawa ng kanyang aliping lalaki, ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, ang kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag mo itong iimbutin. Hindi nais ng Panginoon na ating kinukuha, inaagaw ang mga pag-aari ng iba. Laban sa idolatriya, ang una't ikalawang utos na binigas ng Panginoon, dahil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay magdadala sa mga tao sa mas malalang antas ng kasalanan at rebelyon, at nauuwi sa pag-aalay ng tao. Nais niyang bantayan ang kahit konting paglapit sa kasuklam-suklam na bagay na yon. Ibinigay ang unang 4 na utos upang ipakita sa mga tao kung ano ang kanilang tungkulin sa Diyos. Nag-uugnay ang ikaapat sa pagitan ng dakilang Diyos at sangkatauhan. Ang Sabat ay bukod tanging ibinigay
para sa kapakinabangan ng sangkatauhan dahil tayo po ay nakakapagpahinga at para sa karangalan ng Panginoon. Sapagkat dito sa araw na ito, sinasamba natin ang ating Panginoon. Nagpapakita sa atin sa katungkulan natin sa isa't isa naman ang huling anim na utos. Ang Sabat ay magiging tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan magpakailanman. Sa ganito, ito ay magiging tanda. Lahat ng mangingilin ng Sabat ay pinakikita na sila'y sumasamba sa buhay na Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. Ang Sabat ay magiging tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan hanggang merong mga taong maglilingkod sa Kanya. Nang masaksihan ng buong bayan ang mga kulog, kidlat at tunog ng trumpeta at ang bundok na umuusok, ay natakot sila at nanginig. At sila'y tumayo sa malayo. Sinabi nila kay Moses, "Magsalita ka sa amin at aming papakinggan. Subalit huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay." Sinabi ni Moses sa bayan, "Huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin tayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala." Ang taong bayan ay tumayo sa malayo at si Moises ay lumapit sa makapal na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo ay nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit, ang dakilang presensya ng Diyos sa Sinai at ang ligalig sa lupa na dulot ng kanyang presensya. Ang nakakatakot na mga pagkulog at pagkitlat na kalakip ng kanyang pagbisita ay lubhang nagtatak ng takot sa isipan ng mga tao at paggalang sa kanyang sagradong kadakilaan. Ano pat sila'y bigla na lang napaurong sa kapita-pitagang presensya ng Diyos. Takot na baka hindi nila matagalan ang matindi nitong kalwalhatian. Alam niyo po ba mga kapatid na meron din pong kalakip na panganib ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Muli po, gusto ng ingatan ng Diyos ang mga Israelita sa pagsamba mula sa Diyos-Diyosan. Ang sabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak na iaagapay sa akin, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ganito." Nanganib silang gayahin ang halimbawa ng mga Ehipsyo na gumawa ng mga imaheng kakatawan bilang kanilang maging Diyos-Diyosan. Gusto ng Diyos na maunawaan ng kanyang bayan na siya lang dapat ang maging tuon ng kanilang pagsamba. Na kapag nalupig na nila ang mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan sa palibot nila, hindi sila magtitira ng mga anumang imahe na sinasamba nila, kundi lubusan lilipulin ang mga ito. Marami sa mga paganong Diyos na ito ay mamahalin at napakaganda ng pagkakagawa na baka tumukso sa mga nakakakita ng pagsamba sa Diyos-Diyosang masyadong karaniwan sa Ehipto, na pag-ukulan man lang ang mga walang kwentang bagay na ito kahit konting antas ng paggalang. Gusto ng Panginoon na malaman ng kanyang bayan na ang idolatriya ng mga bansang ito ang naging dahilan ng kanilang pagkasadlak sa antas ng kasamaan. Nagagamitin niya ang mga Israelita bilang instrumento niya para parusahan sila at lipulin ang mga Diyos nila. Pagkatapos ni Moises sa mga tuntuning mula sa Panginoon at maisulat ang mga ito para sa mga tao, gayon din ang mga pangakong nakabatay sa pagsunod, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Umakyat ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at sina Aaron, Nadab at Abihu, at 70 sa matatanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo." Si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, subalit ang iba ay huwag lalapit at ang bayan ay huwag aakyat kasama niya. Dumating si Moises at sinabi sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at lahat ng mga tuntunin. At ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig at nagsabi, "Lahat ng mga salita ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin."
Hindi po ang 10 utos ang isinulat ni Moises, kundi ang mga tuntunin ng Diyos na sundin nila ang mga pangakong nakasalig sa pagsunod sa Kanya. Minasa niya ito sa mga tao at nakipagkasundo silang susundin ang lahat ng salita ng Panginoon. Isinulat naman niya ang taimtim nilang pangako sa isang aklat at sila po ay nag-alay ng handog para sa Diyos. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig nila at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik ito sa bayan at sinabi, tingnan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. Inulit nila ang taimtim nilang mga pangako sa Panginoon na gagawin ang lahat ng sinabi niya at magiging masunurin. Bukod dito, itinalaga po ng Panginoon na ang kanyang kautusan ay walang hanggan. Ang kautusan ng Diyos na ibinigay noong panahon na yon ay magiging kautusan ng magpasawalang hanggan. Ito po ang namamahala sa mga anghel. Bumagsak si Satanas dahil nilabag niya ang utos. Pagkalikha ng Diyos sa mga tao, ipinaalam niya sa kanila ang kanyang kautusan. At hindi pa man ito nakasulat, itinuro na ito ng Panginoon sa kanila. Sa Eden, itinatag na ng Diyos ang Sabat na ika-4 na utos. Pagkagawa ng Diyos sa idigdig at pagkalikha sa sangkatauhan sa lupa, ginawa niya ang Sabat para sa kanila. Matapos ang pagkakasala at pagbagsak ni Adan, walang inalis sa kautusan ng Diyos. Walang binago sa 10 utos ng Diyos. Ang mga prinsipyo ng 10 utos ay nariyan na bago pa ang pagkakasala at naaangkop sa banal na uri ng mga nilalang. Pagkatapos ng pagkakasala, ang mga prinsipyo ng mga utos na yon ay hindi po nagbago. Hindi nagbigay ang Diyos ng mga karagdagang kautusan upang abutin ang mga tao sa pagkakasala nilang kalagayan. Nagtatag ang Diyos ng isang sistema, hinihingi ang paghahandog ng mga hayop para ipaalala sa nagkasalang mga tao ang katotohanang ayaw po ng ahas na paniwalaan ni Eva na ang kabayaran ng pagsuway ng kasalanan ay kamatayan. Kinakailangan ng paglabag sa kautusan ng Diyos si Kristo ay mamatay bilang sakripisyo at sa gayoy gawing posible ang paraan upang matakasan ang mga makasalanan at ito po ay mabayaran. Gayon may napananatili ang karangalan ng kautusan ng Diyos. Ang sistema ng paghahandog ay magtuturo sa mga makasalanan ng kapakumbabaan. Sa liwanag ng makasalanan nilang kalagayan, aakayin sila nito patungo sa pagsisisi, pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala lamang sa Diyos sa pamamagitan ng ipinangakong manunubos para sa ikapatatawad ng mga nagdaang pagsalangsang sa kanyang kautusan. Kung walang pagsalangsang, wala rin sanang kamatayan. At hindi kailangan ang karagdagang kautusan para tugunan ang makasalanang kalagayan ng sangkatauhan. Itinuro ni Adan sa kanyang lahi ang kautusan na nakarating sa mga tapat sa pamamagitan ng mga sunod na henerasyon. So ito po ay kanila pong itinuturo sa mga sumunod na henerasyon sa bawat salin ng mga henerasyon at ang patuloy na paglabag sa kautusan ay nangangailangan ng baha sa lupa upang muling linisin ang mundo. Iningatan ni Noe ang kanyang pamilya at ang kautusan. At dahil sa paggawa nila ng mabuti, sila'y naligtas sa arka sa pamamagitan ng himala ng Diyos. Itinuro ni Noe sa mga naging lahi niya ang 10 utos. Mula kay Adan, nag-ingat ang Panginoon para sa kanyang sarili ng mga taong nasa puso ang kanyang kautusan. Ang sabi niya tungkol ay kay Abraham upang pinakinggan aking tinig at sinunod ang aking tagubilin. Ang aking mga utos, ang aking mga batas, ang aking mga kautusan. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi sa kanya na ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magiging walang kapintasan at ako'y makikipagtipan sa iyo. At ikaw ay aking magiging
aking labis na pararamihin. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at iyong binhi. At dito po nag-umpisa ang pag-uutos ng Panginoon na ang kanila pong lahi ay tuliin. Bilang palatandaan, sila'y inihihiwalay at binubukod ng Diyos sa lahat ng mga bansa bilang kanyang kayamanan. Sa pamamagitan ng tandang ito ay taimtim silang nangako na hindi makikipag-asawahan sa ibang mga bansa sapagkat sa paggawa nito ay mawawala ang kanilang paggalang sa Kanya at sa kanyang kautusan at magiging kagaya ng mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan na nakapaligid sa kanila. So yan po, sa pamamagitan ng pagtutuli, sila ay sumasang-ayon na tutuparin nila ang utos ng Panginoon at sila ay nagpapasailalim sa kagustuhan ng Panginoon at hihiwalay sa mga nagpa-practice ng idolatry. Hindi sila makikipag-asawa sa hindi nila kasama at mula sa ibang mga bansa upang mapanatili ang sacredness ng kautusan. Ang mga utos po ng Diyos ay isinulat sa mga tapyas ng mga bato para wala silang maidahilan. Ang Panginoon mismo ang nagpakababa para bumaba sa bundok ng Sinai na nababalot ng kaluwalhatian at napapalibutan ng kanyang mga anghel. Sa pinakamatayog at pinakamaingat na paraan, ipinaalam niya sa kanila ang kanyang 10 utos. Hindi niya ipinagkatiwala ang mga ito para iba ang magturo, maging ng kanyang mga anghel. Hindi rin niya ito ibinigay sa mga anghel o iniutos sa mga anghel, kundi ang Panginoon mismo ang nagsalita ng kanyang kautusan na sa naririnig na tinig upang marinig ng lahat ng tao kahit pagkatapos nito. Hindi niya ipinagkatiwala ang mga ito sa maikling memorya ng mga taong madaling makalimot sa mga ipapagawa niya, kundi isinulat ng Diyos ang mga ito sa kanyang sariling mga kamay, daliri, sa 2 tapyas ng bato. Gusto niyang hadlangan ang lahat ng posibilidad na haluan ito ng anumang tradisyon ng mga banal niyang kautusan o guluhin ng sinuman ng mga kaugalian ng tao ang kanyang mga ipinapagawa. Kaya ang Diyos mismo ang sumulat ng kanyang 10 utos sa mga tapyas ng bato. Tapos siya'y lumapit pa sa lalo sa kanyang bayan. Mula sa langit bumaba siya doon sa bundok ng Sinai na napakadaling ginawa ng Panginoon na pagsasakripisyo para madaling maabot ang mga tao at ayaw niyang iwanan ang 10 utos ng Dekalogo. Inutusan niya si Moises na sumulat ng mga tuntunin at kautusan ayon sa banal na tagubili ng Diyos na nagbibigay ng mga detalyadong utos tungkol sa ipinagagawa niya sa kanila. Sa ganitong paraan, binantayan niya ang 10 alituntuning iniukit niya sa tapyas ng bato. Ibinigay niya ang espesipikong tagubilin at kahilingang ito upang hilahin ang mga nagkakamaling taong sumunod sa kautosang moral na kinasanayan nilang labagin. Kung sinunod lang sana ng sangkatauhan ang kautusan ng Diyos na ibinigay kay Adan matapos niya magkasala na iningatan ni Noe sa arka at sinunod ni Abraham, hindi na sana kailangan pang ritual na pagtutuli. At kung sinunod lang sana ng lahi ni Abraham ang tipa ng kinakatawanan ng pagtutuli, hindi sana sila nasunog ng pagsamba sa mga Diyos o pinahintulutang lumusong sa Ehipto. At hindi na rin sana kailangang ipahayag ng Diyos ang kanyang kautusan sa Sinai, iniukit sa mga tapyas ng bato at bantayan ng mga tiyakang tagubilin sa pamamagitan ng mga tuntunin at batas ni Moises. Isinulat po ni Moises ang tuntuning ito na nanggaling sa bibig ng Diyos upang nakasama niya sa bundok ng Sinai. So magkaiba po yung isinulat ni Moises. Ang Diyos ang nagsulat mismo ng 10 utos sa mga tapyas ng bato.
Yung mga specific na mga alituntunin na ibinigay kay Moises ay iba pa po yun na mula sa bibig ng Panginoon ay isinulat ni Moises. Inutusan ng Panginoon si Moises tungkol sa mga seremonyal na paghahandog na magwawakas sa kamatayan ni Kristo. Ang sistema ng paghahandog ay umaanino naman sa pag-aalay kay Kristo bilang tupang walang kapintasan. Unang itinatag ng Panginoon kay Adan ang sistema ng sakripisyong handog. Di po ba sila po ay naghahandog doon sa Garden of Eden. Maging si Cain at si Abel ay tinuruan din po ni na Adan na magkaroon ng paghahandog. Ang sistemang ito ay pinasama bago ang baha at ang mga taong humiwalay sa mga tagasunod ng Diyos at nagtayo ng Tore ni Babel. Sila'y naghandog sa mga Diyos na sarili nilang kagagawan na sa halip na Diyos, para sa Diyos, nag-alay sila ng mga handog. Hindi sila na hindi dahil sila ay may pananampalataya sa manunubos na darating, kundi dahil iniisip nilang dapat nilang pasayahin ang kanilang mga Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng napakaraming sakripisyong hayop sa marurumi nilang altar. So dito po pinapractice nila yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi ito po nais ng Panginoon. Itinuro nila sa mga tao na kung mas mahal ang sakripisyo, mas malaki ring kasiyahan ang maibibigay nito sa mga imahen. 'Di ba? Meron pong mga pagsasekripisyo na nagbibigay ng mas malaki dahil iniisip nila kapag the more na mas mahal ang iyong sakripisyo, ito ay nakakapagbigay ng kaligayahan sa kanila pong mga Diyos-Diyosan. Pero hindi po yan ang itinuro ng Panginoon. At para makontrol ang pagkilos sa mga tao, ang mga bansang yon ay may mga kautusan at patakarang sobrang lulupit. Ang mga leader na ang mga puso hindi pa napalimbot ng biyaya ng Diyos, silang gumagawa ng mga kautusan nila habang binabaliwala nila ang pinakamasasamang krimen, ang maliit na kasalanan ay nauuwi sa pinakamalupit na kaparusahan ng otoridad. Ito po ang nasa isipan ni Moses nang sabi niya sa Israel, tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang angkinin. Tuparin ninyo at inyong gawin sapagkat ito ang magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makaririnig ng mga tuntuning ito at magsasabi tunay na ang dakilang bansa na ito ay matalino at may pagkaunawa sapagkat aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila na gaya ng Panginoon nating Diyos tuwing tumatawag tayo sa Kanya at ating dakilang bansa at ang mga tuntunin at mga batas na napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito na aking inilagay sa harapan ninyo sa araw na ito. Mga kapatid, ang kautusan ng Diyos ay banal. Ito po ay walang hanggan, itinatag mula ng lalamin ang itinatag at ipinakita na ng Diyos doon pa lamang sa paglalang at nagpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Wala pong binago ang Diyos, ito po ay kanyang tinupad at hinihingi niya sa atin at atin din po itong sundin. Maraming maraming salamat po sa atin pong pagpanahon na ibinigay para sa pag-aaral pong ito. Pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon.